Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, pabalikan natin ang bago nating kaibigan, si EcoFlow River Tree Max Plus, kasi meron pa tayong mga hindi na-test sa kanya, kagaya ng solar charging. So ayan, kaya nandito yung ating lab bench power supply, kasi ito yung gagamitin natin na solar panel muna mga ka-DIY, kasi wala ako ng 220 watts na solar panel sa ngayon. Hintayin natin, baka magpadala ulit si EcoFlow, di ba? So, buhayin ko na. Siya nga pala yung solar input natin nasa likod. Pinakita ko naman na sa inyo yung XT60 dyan. 11 to 55 volts yung pwede nating input. So, sakto kasi yung aking power supply ay hanggang 50 volts, 5 amps. So, kaya niya yung maximum wattage natin na 220 watts solar input. So, i-try natin. Ayun, no, naka 52 volts. Tapos, pansinin nyo yung watts input natin. Unti-unti na yung tataas. At saka yung input watts natin dito sa ating EcoFlow. So, ayan, o, diba? Kitang-kita natin. Tsaka yung logo ng solar panel, no, lumabas dito sa may bandang baba. Tapos, ayan, sabi, and when ayun, sorry, gumalaw ata yun. Ayan, no, 228 watts. Maximum tayo in 1 hour. Puno na yung ating power station, mga ka-DIY. So, 220 watts, kayang-kaya niya talaga, mga ka-DIY. So, kung meron kang dalawang 150 o kaya dalawang 100, eh, pwede na yun sa kanya, mga ka-DIY. Kung gusto nyo mapuno ka agad, eh, di 300 watts ang gamitin nyo, mga ka-DIY. Kasi, mas okay na yung may pasobrang konti. Ngayon, ang tanong, pwede bang pagsabayin yung solar at saka yung AC charger niya? Kasi, di ba kapag AC charger tayo, umaabot tayo ng 360 watts. Kapag wala yung battery, tinanggal ko yung battery. So, ayan, kinabit ko yung AC charger. Makikita nyo, aabot yan ng 360 watts. So, pakita ko lang muna bago natin subukan na sabay yung AC charging tsaka solar charging para makita natin. So, ayun, no? So, kayang-kaya. Papalo yan ng 400 and then bababa yan hanggang 350 plus o 360, mga ka-DIY. So, ayan na yung maximum AC charging niya. 360 watts. Paano kung sabayan natin ng solar, anong mangyayari? So, buhayin natin si solar panel. Kunwari nga, si ating lab bench power supply, ang ating kunwaring solar panel. So, ayun, tumaas yung ating lab bench power supply. Nag-output siya ng 220 watts, si solar natin. And then, ito ay aabot pa rin yan ng 360 kasi yun yung maximum ng ating EcoFlow River Tree Max Plus or Plus pala, wala palang Max kasi wala yung battery. And then, kung 220 yung nanggagaling sa solar, kasi yun yung solar priority niya, charging, yung 140 naman, manggagaling yan dun sa ating outlet, mga ka-DIY. So, ayan, o, papakita ko sa inyo, ito yung 140 watts na nanggagaling sa outlet natin, mga ka-DIY. So, ayun. So, ang tanong, pwede bang magsabay si AC charging at solar charging? Pwede po, mga ka-DIY, pero solar priority tayo syempre kasi yan yung renewable energy natin eh. Dapat yun yung una nating gagamitin bago yung AC charging, di ba, mga ka-DIY? Kung meron tayong available na solar panel. So, ayun. So, patayin ko na muna yung ayan, pinatay ko na yung AC charging natin. So, solar charging na lang tayo ulit. Tapos, siya nga pala, mga ka-DIY, hindi ko rin napakita pa sa inyo yung EcoFlow app. So, ayan, buksan natin. Via Bluetooth nga pala to. And then, pwede ring Wi-Fi. I-connect nyo rin sa Wi-Fi para ma-update yung software ni EcoFlow. Pwede rin. Got it. Got it. So, na-add ko na kasi siya. So, ayan siya, oh, nade-detect na siya. I-add nyo lang naman yan pag na-open nyo yung app. So, nakikita natin sa app, andyan yung ating input, output, tapos yung on-off, pwede nating patayin, ay kasi charging daw. Tapos makikita mo, ayan o, solar nang gagaling o kaya car charger. Tapos kapag galing sa outlet, dito naman manggagaling, mga ka-DIY. Kabit ko ulit yung outlet para makita nyo. So, ayan, tingnan natin, lalabas yung outlet charging natin dyan. Lumuwag yung aking, ayun o. O, diba, nung sinaksak ko na siya sa outlet, sorry, medyo nagloko lang yung aking saksakan na. O, ayan. Meron tayong input galing sa saksakan at saka galing sa solar or carport charging. O, diba?
Nagko-combine silang dalawa papunta sa ating battery. Kaya 59% na siya. And then dito, pwede mong i-on yung AC mga ka-DIY. Ito pala, pipindutin nyo yan, AC. Meron siya, pwede mo siya, kahit hindi mo napindutin dito sa mga physical button, pwede rin sa app. So, tingnan nyo, papatayin natin. Mamamatay yung mga ilaw niyan. O, patayin ko yung AC. O, diba, namatay. Yung DC, patayin din natin. O, diba? Tapos yung ilaw, pwede rin dito mga ka-DIY. O, diba? Pwede rin sa app. Yung dim, bright, tsaka SOS. O, diba? So, helpful din yung app kung tinatamad kang halimbawa, nasa ilalim ng lamesa mo yung power station mo, yung EcoFlow, pwede mo siyang kontrolin sa app. Tapos, ayan yung pinaka-dashboard niya. Pwede mong palitan yan mga ka-DIY eh. Dalawa kasi yung style niyan. Ito yung isa. So, ayan o, tingnan nyo. So, ayan o. Ganyan yung itsura nung isang dashboard. Pero mas bet ko kasi yung isa eh. So, kayo na lang pumili kung anong gusto nyong dashboard. Ito kasi sa mga solar setup, ganito yung itsura ng mga app nila eh. Yung mga DE, ganyan. Tapos, ano pa makikita natin sa app? Ayan, pag pumunta kayo sa setting, makikita nyo yung device name, tapos kung saan siya nakalagay, halimbawa sa house, device sharing, pwede nyo rin siyang i-share sa iba. Tapos ito yung maganda mga ka-DIY, pwede ka rin mag-set ng discharge limit tsaka charge limit. Halimbawa, gusto mo, hindi umabot ng 0, hanggang 10% lang. So hindi magsi 0% yung battery mo kasi 10% mamamatay na yung output niya mga ka-DIY. Halimbawa, ayaw mo namang ma-full charge, gusto mo hanggang 80 lang. So hanggang 80 lang siya mga ka-DIY. So try natin gawin natin 69 kasi ngayon nasa 68% na siya. So pag na-reach niya yung 69%, ayan, i-save natin. Dahil charging limit siya, once na-reach niya yung 69%, mamamatay na yung ating charging mga ka-DIY. So ayan, ayun o, diba? Dahil na-reach na natin yung 69, o patay. So yun yung function ng discharge at saka charge limit. Ngayon, ano pa ba yung importanteng pwede nating makita dito? Ayan, meron pa tayo. Ay, balik ko muna yung 100. Ayan, oh. Kasi live po naman yan. Matibay naman yung lithium iron phosphate natin na yan eh. Pero kung gusto mo lang mas matagal pala yung battery, gusto mo umabot ng 20 years, mag-set ka ng ganun, 20 tsaka 80. Kaso hindi mo masyado ma-maximize yung battery, no? Meron pa tayo ditong input-output setting. So, di ba yung maximum natin is 640 watts kapag kasama yung EB600. Pero kapag wala nga si EB600, ang charging lang natin maximum ay 360. Pero pwede natin yung gawing silent mode. So, pag ginawa mong silent mode mga ka-DIY, 80 watts na lang yung charging natin. So, goods yan kapag ayaw mo masyadong bigla na ma-charge yung ating battery. So gusto mo dahan-dahan lang. Mas goods kasi sa battery yun kapag dahan-dahan lang yung kanyang charging. Mas tumatagal palalo yung buhay niya. Kung ayaw mo naman ng sobrang bagal, pwede rin natin i-customize. Halimbawa, 150 watts charging lang, pwede rin. O, diba? Customizable siya. Yun yung maganda sa kanya mga ka-DIY. O, diba? Nasiset natin kung ilang watts yung gusto nating charging input niya. 175, o diba? Magiging 175 na lang siya mga ka-DIY. So goods na goods, no? Ang ganda ng app niya kasi customizable, hindi pre-define yung ating charging input. Yung iba kasi na brand, ang pwede mo lang i-select ay slow, medium, tsaka fast charging. Ito, pwede kung anong watts talaga yung gusto mo, ganun siya ka-customizable. Tapos meron pa tayo dito yung X-Boost nga. Kapag enable natin yan, kaya natin magpagana ng mga heating appliances up to 1,200 watts. Tapos ito namang output memory, ano bang function yan mga ka-DIY? Diba yung ibang power station, halimbawa inon natin yung AC, tsaka DC. Kapag nalobat siya, syempre mamamatay yung ating mga output. Kapag chinarge nyo siya at nabuhay ulit, yung output natin patay. Pero dahil meron tayo ditong output memory kay EcoFlow, sabihin na lang natin na nalobat yung ating power station, mamamatay yung ating output. Kapag chinarge nyo siya ulit at nabuhay siya ulit, automatic naka-on din yung ating output.
yun yung output port memory, o, diba? Yun naman mismo yung title niya, diba? Kung ano yung function niya. So, goods yan sa mga may setup. Halimbawa, sa bahay, meron kang na server, o kaya yung gusto mo automatic buhay talaga parate. Pag nalobat, tapos nabuhay siya ulit, buhay ulit yung AC. So, dun nyo magagamit yung function na yun, mga ka-DIY. Siya nga pala, mga ka-DIY, naalala nyo yung first video natin kay EcoFlow, nabanggit ko doon na mamimigay tayo ng basic store setup. So kung hindi nyo pa napanood yun, check nyo na mga ka-DIY, andito yung I button para mapanood nyo yung unang video natin about kay EcoFlow. Comment lang kayo doon at baka manalo kayo ng basic solar setup. Merong SCC, solar panel at saka battery, mga ka-DIY. So para sa inyo yan, check nyo na lang yung video na yon ni EcoFlow, mga ka-DIY. Ngayon, itest naman natin yung ating DC output. Ang sabi nito ay kaya ang 126 watts. So, try natin kung kakayanin ba ng ating DC port na to. Testingin natin, mga ka-DIY. So, regulated nga pala yung output nito kasi makikita mo 12.6. So, regulated DC output. Usually, ganyan naman kapag yung mga branded talaga regulated. So, i-try natin. Ayan ngayon, nasa 20 watts. Try natin taasan unti-unti. So, 20, 30. 38, 40. 50 na pala, 50. 60. So medyo tumataas na yung voltage drop natin, no, mga ka-DIY, habang tumataas yung ating discharge. So dito ay 77, 78. Try lang natin ma-reach yung 126, 90, 100. So 111 na dito, mga ka-DIY. Taasan pa natin unti-unti hanggang 126. Ayun, no, kayang-kaya niya, mga ka-DIY. 126, 127, 130. O, babaan na natin kasi ano na yan, mag-overload protection, baka masira. So, goods, mga ka-DIY. Umusok na yung aking connector. Nakita nyo ba umuusok? Ay, no. Nasunog. Tingnan ko si EcoFlow, ha. Hindi naman nasunog si EcoFlow kasi okay naman siya. Yung aking connector kasi ang peke talaga. Ano lang to, eh. Ayun, no, natunaw na, lumubog. Pang ano lang to, 20 watts ata to, mga ka-DIY. So para lang matesting ko, nilagyan ko ng makapal na wire kasi yung connector sa loob, yung mismong contact, manipis kasi yung spring. Ay, nasunog, amoy sunog. Diyos ko po, para sa inyo, mga ka-DIY. Ay, umuusok-usok pa siya. Ayoko na. Pero okay na yun, at least napakita ko sa inyo. Kaya naman ni EcoFlow yung 126 watts dito sa ating cigarette plug, cigarette output. Ngayon, isa na lang ang natitira, yung ating USB na 100 watts. So, subukan natin kung talagang aabot ng 100 watts, mga ka-DIY. Ito, gamitin natin yung ating dummy tester. Tsaka PD decoy natin. Ito yung 20 volts. So, try natin kung kaya natin yung 100 watts. So ngayon ay wala pa. So buhayin natin. O, 44 watts. 40. Tapos i-on ko pa tong isa pa. Ayan. So tingnan natin kung ilang watts aabutin. Tataas pa yan. O, 89 na, mga ka-DIY. Sabi 100 watts yan. O ba? Mukhang goods na goods din naman, mga ka-DIY, kasi nasa 95 na tayo. O, di ba? O, 96. Ayos. Kapag tinaasan ko pa yun, mga ka-DIY, mamamatay na yan. O. Pag tinaasan ko pa, hindi na kaya. Nagsisafety na yung ating Type-C. Kita nyo blinking. O, di ba? So, goods na goods. Ayun, lumabas din pala, overload. So, papatayin lang natin lahat yan. Tapos, kusa naman yung mawawala, tanggalin natin. Ayun, no. Tapos saksak ulit natin. Yun yung maganda, no, sa overload protection niya.
kahit AC, USB o kaya ito, pag nag-overload, magbiblink talaga ng red dyan mga ka-DIY. Kailangan mo lang i-restart. So, okay na ulit. So, try ulit natin. 40 watts. Tapos, yung isa pa. So, goods na goods talaga kasi nakukuha natin yung 100 watts. Kaso sa load ko nga, ang kaya ko lang ay 95. So, tingnan natin kung tataas pa. So, ayun no, goods na goods talaga. Legit na legit yung power delivery ni EcoFlow. Syempre, kasi EcoFlow yan mga ka-DIY. So, goods no? So, check nyo yung isa nating video ha. Yung unang, ayan, nag-96 pa. Yung unang EcoFlow video natin, dun tayo kukuha ng ating solar setup winner mga ka-DIY. So, yun lang para sa video na to. Maraming salamat and thank you for watching mga ka-DIY.